nagkaroon ako ng kasalanan sa katrabaho ko. Parang may nasabi akong salita na hindi ko akalaing makakasakit. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa tatay ko nun eh. What's up, OGs? Welcome back sa panibagong episode ng Gandang Araw, Oyen! At ngayon, makakasama natin ang dating nawala, ngunit muli ring nagbabalik. Kaya naman ang kanyang pagbabalik ay pinag-usapan ng manonood ng GEP. Kaya naman ang kanilang short film comeback ng kanyang on-screen partner na si Gada ay pumalo lang naman ng 2.3 million views on YouTube. Kaya naman, welcome na natin ang nag-iisang Nick Padillo! Ayan. Maraming salamat, Nick Padillo, dahil pumayag ka sa pag-uunlak namin na ma-interview. Oo naman. Welcome sa Uyan and Gada. Hindi ito yung first time na parang na-interview ka namin dito. Oo. And kamusta naman ang isang Nick Padillo? Okay naman ako, tsaka focus lang sa goal, career, at tsaka stable naman hanggang ngayon. Kahit yung pangangailangan, kahit na wala yung mother and father ko sa aking side, ganun. Kaya hanggang ngayon naman ay lumalaban lang, tsaka matatag pa din. Pero ang tatag mo kasi, ano yun, di ba parang mahirap yun, wala yung mother mo, hindi mo nakakasama. Parang ang hirap nun, para sa akin lang, pero talaga nakaka-proud si Nick, nakakaya niya yun, and talagang tumatatag talaga siya. Sino ba si Nick sa likod ng camera? Siguro, masasabi ko na, nung dating ako sa likod ng camera, siguro malalaman din yun sa, sa ibang side ng mga kaibigan ko. Halimbawa ay, sino nga ba ako sa kanila? Ako kasi si Nick na talagang, pag minsan tahimik, pag minsan naman makulit. Moody kung minsan, tas depende sa mood kung paano ako makisama eh. Halimbawa, pag ako yung namumroblema, medyo tahimik ako sa kanila. Lalo na pag nasa off-cam, parang tahimik lang. Tapos mamaya magsasabi ako sa kanila. Sasabihin ko, may problema kasi sa bahay, lagi na lang ganun eh. Pero ngayon naman, ang laki naman pinagbago kung kahit nasa off-cam talagang makikita ko yung different ng buhay ko. Kasi pag may problema naman ako, ang ginagawa ko pag off-cam okay lang, nakangiti lang ako, tapos tatawa ako mamaya-maya. Hindi naman sa parang baliw. Hindi naman sa parang baliw. May lakas ka bagang, parang harapin yung mga problema. Minsan, nagiging motivation ko pa yung problema ko. Dati naiiyak ako pag sineshare ko eh. Oo. Lalo na sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, kahit ganun, pag sineshare ko na siya, parang minsan, pag naiyak ako, natatawa na lang ako, tapos sasabihin ko, pagsubok na naman. Sa buhay naman talaga natin, hindi mawawala yung mga pagsubok. Kaya yung pagsubok na yun is parang, dun tayo tatatag, di ba? Kailangan natin yung daanan, hindi natin to pwedeng iwasan. Yan. Pero si Nick talaga, sasabihin ko sa sa harap naman ng camera, si Nick is very professional naman siya kapag dating sa trabaho. Oo, sinabi din niya sa amin eh, syempre. Alam ba, kung problema tayo sa bahay, edi iba tayo sa trabaho. Parang ako lumaki ako sa, parang siguro masasabi ko magulong pamilya. Broken family. Yun, kasi 5 years old ako, dito umalis na yung mama ko. Tsaka, syempre, pag mga anak na umalis ang magulang, lalo na ako, mamasboy ako eh. Ang dami kong katanungan sa isip ko. Lagi kong tinatanong, bakit umalis? Hanggang sa nagkaroon ng, parang 1 year later, nagkaroon ng panibago si Papa. Siyempre, bilang anak, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na may stepmother, ganun, kasi kahit sino naman siguro sa una. Tsaka bata pa ako nun. Parang grade 6 na ako nun. Nung si Papa ay nagkaroon ng bago. Hindi ko matanggap, siyempre, gawa ng, kasi bata ka. Tapos, may panibagong asawa na papa mo, hindi mo matanggap hanggang sa nagkakaaway kami pag minsan. Buti na lang, may isa akong tita na nagpaliwanag sa akin na sabi niya, intindihin ko na lang daw yung yung tatay ko kasi baka daw na-trauma lang, baka daw takot lang daw kasi siya maiwan. Lumaki ako na, sinani ko yung sarili ko na walang pakialam sa paligid. Okay lang, mag-away kayo. Basta, ako wala akong kakampihan sa inyo, wala akong mas titimbang sa akin. Kasi ang hangad ko lang talaga nun, kumpletong pamilya. Pero, saya naman ako sa natatanggap ko, tsaka kung ano yung mga nadanasan ko, yun yung nagpatibay sa akin, yun yung nagpalago ng isipan ko eh. Paano ako maging matured, kung paano ako mag-handle ng problema sa ganung bagay. Pero minsan ba, like,
nung naiisip mo or napapatanong ka, bakit ganito yung buhay? Parang broken family ako pinanganak. Nung una talaga ang dami kong tanong din. Minsan napapaiyak pa ako eh. Meron kasi ako naalala sa kay Hob. Bakit niya tinatanong ang Diyos kung bakit nangyayari sa kanya? Sapagkat wala naman tayong kaalaman. Wala tayong sapat na alam. Sapagkat lahat na nangyayari sa atin, mayroong purpose eh. Para sa akin, tatanggapin ko lahat ng problema kung pagkakaloob sa akin kasi biyaya din naman. May nagbago ba sa buhay mo noong nagsimula na ikaw ay makilala sa YouTube? Oo. Nung una kasi banu ako eh. Kami din nung first time. Kasi nung una, banu talaga ako nung una. Pandemic, umuso yung mga vlog. Oo, mga vlog. Dami nagbablog. Nasa puso ko talaga yung pagbablog nun, sabi ko. Ay, parang feel ko, kailangan ko talaga mag-vlog. Inakit ko mga pinsan ko nun. Tol, magbablog tayo. Kaso mahirap pala mag-vlog, hindi ko siya akalain, hindi pala biro. Lalo na, pag sa mga kasama mo, pag minsan tinatamad, wala ka nang alam sa pagbablog. Tapos tinatamad pa kasama mo. Dumating din talaga kami dyan sa time na ganyan. Kala kasi nung iba, porket nagbablog ka, ay, yaman nito, mapera. Hindi alam nila, sobrang hirap talagang humarap sa camera. Di ba alam mo na, pag humarap ka sa camera, tapos na-upload na yan sa social media, dahil walang naman ang kahantungan mo, pupuriin ka or ibabash ka, di ba? Tsaka, edi yun, dumating ako sa point na yun na, okay, wala, huwag na natin ituloy ito kasi sumuko na ako. Nag-anap ako noon talaga gabi na gabi. Nag-aanap ako sa YouTube kasi inspired ako eh. Nag-aanap ako ng mga nagbablog. Hanggang sa nakita ko kasi ang kilala ko pala na si Ate Bea. Oo. Pinsan ko. Nagulat ako noong una kasi mataas yung view. Sabi ko, hala, parang kilala ko to. Sabi ko, oo. Tapos pinanood ko siya. Parang umabot ako ng mga 2:00 na madaling araw kapapanood kasi hindi talaga ako makapaniwala. Sabi ko, may ganito pala. Tapos sakto naman, nakakalaro ko si Lurub sa basketball. Naglalaro talaga kasi kami. Yun yung naging way ko. Sabi ko, Luro, baka naman, pwede mo akong isama dyan. Ganun. Kasi parang si Lurub yung nauna. Oo, si Luro. Tapos, ang natanda ko din, si Luro ba naglapit sa akin. Yan sabi ko, Luro, baka naman, pwede mo ilapit yan. Tapos, hanggang sa nag-audition, reject, tapos audition, hanggang sa natanggap sa una, banong-bano talaga ako nakapasok ako. Hindi pa gaano marunong umakting, di ba? Hindi pa ako maalam humandel ng mga supporters, ganun. Halimbawa, nakikipagtalo pa nga kami dati ni Lurub sa mga sa mga fan account, ganun. Nakikipagtalo kami, sure ka, ikaw yung totoo, ganun. As in, bano-bano kami, kulang pa sa pag-iisip sa pagdating kami sa din social naman, media. Napatol pa kami dati sa mga basher. Pero nung bawal pala yun. Parang pag napatol ka sa mga basher, di ba? Way back 2021, statement ng Great Chance Entertainment na terminate na daw yung kontrata mo noon. Kaya nawalan ka ng project sa kanila. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka nawala? Nagsimula siya sa girlfriend, ganun. Harot. Siyempre, bata talagang tuso sa tuso. Kung pag nag-ibig, natawa na lang din talaga pag naalala ko. Pero siyempre, part of life na magkaganon, tas nagkamali. So dahil sa pagkakamali niyan, siyempre natututo. Yun, nagsimula yun doon sa girlfriend, As nagkaroon ako ng kasalanan sa katrabaho ko, yun. Parang may nasabi akong salita na hindi ko akalaing makakasakit. Lumaki kasi akong tambay, para baga sa amin biruan, pero hindi ko naisip na maaari pala akong makasakit. Yun yung mga naging dahilan. Naging bully siya, parang naka-offend ako ng damdamin. Yun yung mga naging part ng pagkawala ko. Kamusta naman ang naging buhay mo noong mga panahon na nawala ka sa Gratianza? May pinagsisihan ka ba? Oo naman. Pinagsisihan ko talaga, unang-una sa lahat. Wala akong trabaho, hindi ko alam kung paano ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa tatay ko noon kasi yung tatay ko parang umaasa sa akin Hindi ko masabi na wala na ako sa trabaho pag ako hihingan Tapos yung una, talagang nag-e-enjoy ako, aliw na aliw sa pag-ibig. Sabi nga nila, bulag talaga nabubulag ka Parang inaano ka, tinutokso ng pag-ibig. Tukso, biruin mo naman nun. Tapos nagkasunod-sunod pa, nagkaroon pa ako ng gano'n na issue. Yung time na nawala ako, hinubog talaga ako ng panahon Lahat ng pagkakamali ko, pinaparealize niya sa akin. Simula na nawala rin yung girlfriend ko, ex ko lalo pang nag-realize ko, halos lahat pala nung ginawa ko, talagang lumiko na, imbis na patuwid na yung diretsyo. Ang aking patutunguhan, diretsyo na. Nagliko-liko pa. Pero nung nagbalik ka naman sa Gratianza is, parang nakita ko, para sa akin, parang
mayroon na talagang pinagkaiba sa dating Nick at saka yung ano, parang yung dating Nick ngayon professional, mature, di ba? Hindi katulad nung dati kasi Talaga, parang first time ka lang kasi dati. may nag-text sa akin, may nag-text. Sabi ba, kung paunlakan ko daw yung pagbalik. Di, talagang tinake advantage ko na talaga siya. Talagang sabi ko kasi, 2 beses ako naginip na, makakabalik nga ako. Mga after 2 weeks, ganun. Nangyari nga, may nag-text sa akin, nasa request message ko pa. Sabi ko, wala. Talagang dali-dali ako, nagpa-load ako para makontak. Di, tapos nung may bigay na sa akin yung unang project ko, tuwan-tuwa ako, binasa-basa ko. Kahit parang 14, 13 na basa ako doon sa script. Pagdating doon sa, shooting, talagang kinakabahan ako, nalilimutan ko yung Kasi iba. parang first, ulit, babalik ka na ulit, kailangan parang kinakabahan ka kung paano maibibigay yung Parang yung kinakabahan ulit ako na sabi ko, parang ang tagal ko rin kasi nawala, ganun. Tapos parang yung loob ko ay parang nangangapa pa. Yes, para bang nahihiya-hiya ka pa sa mga kasama mo sa trabaho. Parang aalis pa lang ulit ako sa comfort zone. Nailang ka ba sa amin? Nailang ka sa mga production staff? At lalo na kay Gada? Ay kay Gada, hindi ako nailang eh. Pero sa iba nailang talaga ako. Lalo na sa mga nagawan ko ng pagkakamali. Parang ang hirap nun, Ang hirap talaga kasi. Hirap kumilos. Nahihirapan ako, sabi ko alam mo yung bawat mindset ko na tuwing mapapalapit ako sa kanila o makikipag-usap ako. Iniisip ko ba, ang tingin ba nila sa akin yung dating ako pa rin? Parang naaalala mo yung dati mong nagawa. Pero biruin mo yung kahit na kinalimutan mo na gusto mo na talaga magbago, sorry. Hindi mo magawa. Parang kasi na ka ng takot ng damdamin mo eh. Baka husgahan ako. Parang ganun, husga pa rin yung nasa Sa puso mo. Oo. Pero kay Gada, parang wala akong nakita kay Gada na ilang. Siguro ilang na lang siguro dahil sa dito, bago pa lang ako mag-vlog. Pag minsan nagtatanong ako sa Wiki, paano kaya ito i-acting? Mas matagal siya sa akin, tsaka be professional. Kahit na si Gada, sabi ko ganun, talagang, sabi niya sa akin noong una, talagang kinausap niya ako, sabi niya, practice tayo ng ating line, yung ganun. Kaya sabi ko, medyo napalapit agad ako. Wala naman ako naging ilang kay Gada. Pero sa ibang production staff talaga nailang ka? Nailang ako sa iba. Pero nung una talaga, nung pagkabalik talaga ni Nick, parang nakakailang din para sa amin. Hindi naman sa nag-judge kami, parang naisip kasi namin yung dating ikaw. Pinakita mo naman na na talagang nagbago ka na. Nick na noon, padalos-dalos. Basta-basta kung magdesisyon. Oo. Wala mo lang critical thinking bago ko gawin yung gawin yung isang bagay bago ako magdesisyon. Pero hindi naman talaga tayo like parang mawawalan ng conflict sa Hindi man mawawalan. Oo, hindi tayo mawawalan. Yung Nick ngayon is parang matured na talaga compare sa dati. Talagang sinubok ng panahon, sa pamilya, problema, lahat. Hanggang sa, nakakilala ako sa Diyos. Talagang pasalamat din. Kung hindi ako nakakilala, siguro baka ako'y hindi ko na alam yung buhay ko. Baka nagbibisyo na ako dyan sa labas. Baka mag-iinom ako lalo. Mag-iinom. Oo, kasi dati, natututo na ako mag-inom dati. Tandang-tanda ako yun. Talagang, alam ko talaga sa sarili ko, ayoko ng alak. Pag nakakit ka ba ng kaibigan mo, wala kang tanggi. Pero ngayon, may respeto naman sila sa decision ko. Kasi sinabi ko naman na, tsaka yung respeto sa akin ng mga pinsan ko. Kung ano yung binigay na respeto mo sa mga tao, ganun din yung ibabalik sa'yo. Minsan nga, doble pa eh. Maganda yung mga pinagsamahan namin lahat. Siyempre, pinsan, tropa, as in banding lahat. Parang iniintindi nila yung mo ngayon. Respeto talaga. Tsaka, alam naman nila yung situation ko sa buhay eh. Kaya, ako kahit saan ako natutulog, welcome. Sige, tulog ka dito. Tsaka, kung tanggihan ko sila sa yung kahit isang shot lang, unawa na nila. Pero siyempre, may mga tito lang akong hindi sabihin eh, Andres, punta ka dito, Totoy. Sabi ko, ay hindi po, naglalaro po ako. Ang dinadahilan ko, naglalaro ako para makaalis. May reality show kayo sa Gachance Entertainment na kung saan pinaglalabanan yung dalawa ng co-actor mong si CJ kung sino nga ba ang magiging official love team ni Gada. Bakit sa palagay mo, ikaw ang karapat-dapat na maging official partner on screen ni Gada? Ala, Q&A na to. Ang hirap i-compare, kaiba namin ni CJ bilang actor eh. Talagang magaling din si CJ. Malapit yung loob ko kay CJ na Para magkapatid lang kayo. Magaan kasi yung loob ko kay CJ. Nung ginagawa pa lang talaga namin yung reality show, nalaman namin. Uusap kami ni CJ, kung ano man ang maging resulta nito, lang to, trabaho.
be professional tayo. Kung ano maging resulta nito, wala samaan ng loob. Tsaka kung ano yung maging resulta, maging masaya tayo sa isa't isa. Bakit? Sasabi ko na lang, ay ano, bakit ako? Hindi ko masabing deserve ko kasi deserve niya din. Hindi, ganito na lang. Ano yung maibibigay mo dun kung maging official love team kayo? Ano Ayun. yung mabibigay mo sa love team mo? Siguro, mas aabangan pa nila yung mga gagawin kong pampakilig. Yeah. Yan. Tsaka, Kilig. hanggang sisiguraduhin ko na susulitin namin bawat proyektong ilalabas. Ayan, abangan nyo yan ha. Kaya sobrang ano ang mga Nicktel ngayon, di sa pagbabalik mo, sobrang Nag-aaway nga pinag-uusapan sila. ko eh. Pero natatawa na lang din ako kasi iba na yung iba. Sabi na iba, kanik na daw. Natatawa. kami na ni CG ang inaano. Oo nga, sabi nila, ito na nga lang pagpapartnerin namin. Para wala daw away. May mga natuwa sa iyong pagbabalik online, pero may mga nainis rin. Kasi, napamahal na sila sa Kantel. Kumbaga, ginulo mo ang kanilang mundo. Anong masasabi mo dito? Pag nagbabasa ako ng comments, talagang napapatanong sila, sabi, wala, nagbalik na Nicktel, Oo. nasa na ang Kantel? Para bang, tapos sasabihin nila, gusto ko pa rin ang Kantel. Merong iba na support, merong hindi. Oo, may support sa Nicktel, Mm. may support sa Kantel. Itong Kantel naman is parang sila yung nagdadamdam. Sila yung Na, nagdadamdam. Bakit laging si Nick Nick, na ang kasama ni ni Gada? Wala na po ba ang Kantel? Oo, yun, laging ganun. Gusto ko bang replyan na pero merong ibang supporter na nag-explain na tama naman. Yeah. Sabi, ano lang, trabaho lang po, ganun. Ano yung natutunan mo sa mga nangyari sa'yo? Ang dami eh. Maging kontento ka sa kung ano meron ka. Pero huwag kang makontento na hanggang dyan lang. Kontento ako na meron na ganun ang pamilya namin. Oo. Pero hindi ako kontento na hanggang doon lang kami. Yung expectation mo sa buhay mo, itaas mo, tsaka samahan mo ng gawa. Tsaka dasal, syempre. Talaga naman ang dami nating aral na natutunan kay Nick, and yan, my gosh, yung mga supporter ng Nicktel, ito na talaga, sobrang linaw na. And then, para sa akin din, ang dami ko talaga natutunan. Alam mo ba, to be honest talaga, ngayon kinakabahan ako kasi ngayon lang ako ulit makakapag-interact kay Nick ng ganito. My gosh, kinakabahan talaga ako kanina kaya hindi ako makapag-adlib-adlib ng patawa. Kaya naman, maraming salamat Nick dahil na-interview kita dito sa Gandang Araw Oyen. Sobrang saya ko talaga ngayon. And syempre, sobrang saya din talaga ng mga supporters ng Kantel at Nicktel kasi nalinaw na yung mga pinag-aawayan nila. And OGs, dito na kami nagtatapos. Maraming salamat. And supportahan niyo po si Nick. Nasa description na lang po ang Facebook at mga social media accounts ni Nick Padilla. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Uyan and Gada at sa YouTube channel ng Gratianza Entertainment. Maraming salamat, OGs. Hanggang sa muli. Bye-bye!